feeder loss cap na inimpose ng regulasyon ay nasa 5.5%. So ang Meralco po ay ang total system loss cap namin or feeder loss cap namin ay 4.22% as of 2025. So mababa ho kami kaysa doon sa feeder loss cap na sinet ng ERC, at sa aming palagay ay yung 4.22 na yan ay global standard na po. At doon po sa 4.22 na yan, less than 1% lang po dyan ang tinatawag nating non-technical losses. So yung non-technical losses po, alam na po natin yun po yung mga pilferage of electricity. So sa pilferage of electricity po, ang Meralco, agresibo po kaming nagpo-prosecute ng mga illegal connection, jumper, nanguhuli kami niyan. Kaya lang po, hindi talaga maiiwasan dahil siyempre po, marami pong nagnanakaw ng kuryente. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Sa gabi nila ginagawa. Halimbawa, madaling araw. So, o kaya naman po, yung mga jumper, pagka nakita nila ang Meralco na nandyan, tatanggalin nila, pag alis ng Meralco, kakabit, ibabalik nila. So, hindi po natin maiwasan. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet, may nangyayari pa rin ng non-technical losses. So, ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat bawat isang kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila, at napakagastos po yun. So tinimbang po namin yun, kung yung sinasabi nyo po, kailangan namin gawa ng paraan para mapababa yung non-technical losses. Nagkaroon na ho kami ng simulation dyan kung mas makakabuti po ba yon sa consumers. Kasi po ngayon, yung less than 1% within the cap kami. Kung i-improve pa po namin yan below, para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses, malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenditure. Na siya naman po ang kakarga na naman doon sa taripa. Kasi po, hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. So gagawa sila ng paraan, sabi nyo nga ho, ay para ma-curb ito, para mabawasan ito, o para ma-eradicate ito. So mapipilitan nung silang gumastos. So kung gagastos po sila ng mas malaki kaysa sa magiging pakinabang ng customers dito sa system loss na tanggalin natin or gawin nating zero, yung non-technical losses, hindi po magiging fair sa consumers yun. Kasi mas yung net po na benefit ma-offset. Sir, I totally disagree with you. Yes, sir. Your explanation, you mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero, boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management, kaya alam ko ho yun. So, ibig ko lamang sabihin, are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yun. Hindi na rin problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na, para bantayan, walang magnanakaw, bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang kami sasagot. Ganito lang bibigyan kita ng example. Kung nanakawan po yung tindahan. So sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya. Kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira. So may mga losses siya. Dapat sir, meron kayong mga miscellaneous na mga losses.
Dapat ready po kayo, mga distribution utilities, ready po kayo, mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, di wag ka, lumipat ka na lang negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Kayo, wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution para napakasarap pala na negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Ang kawawang taong bayan, sir, hindi po tayo mayaman na bansa. Let us not forget. Yung mga sinisingil yun ng mga 360 na yan, yan po kita ng isang kababayan natin dito sa Metro Manila, 507 na yan, na imbis na pambili pa ng mga pagkain, kailangan ibayad po. This is what I do not understand. Siguro, don't give us that reason na tataas ang sisingilin na naman ninyo sa consumer. Bakit po sa amin? Di po ba? Why is it always like that? Na kami yung sasalo. Dahil kailangan nyo maraming tagabantay na mga jumper, etc., illegal metering. Problema nyo ho yun. That is your business. Hindi kami part ng Meralco. Kami po ang mga consumer, customer po ninyo. Yun lang ho yung sa akin. Ano po? Go ahead. Salamat po, Mr. Chairman Tulpo. Ang pinapaliwanag ko lamang po, yung sinasabi niyo pong losses ng mga distribution utilities, actually po, kaya po meron tayong system loss cap na tinatawag kasi po, yung mga DUs na sinasabi nating inefficient na lumalagpas doon sa cap at hindi nila ginagawa ng mahusay yung kanilang trabaho para hulihin yung mga magnanakaw ng kuryente, yung above the cap na yun, ina-absorb ho ng buong buo ng mga utilities yun. So, pag ikaw po, ang naging criteria, batayan, ay pag ikaw ay bumaba sa cap, medyo sinasabi natin, efficient ka na, so hindi mo na ina-absorb yung losses na yon below the cap. Lahat po kami, pagka nagpo-prosecute kami ng pilferage, lahat po yan ng nare-recover ng Meralco na presyo ng kuryente na nawala, no? Yung tinatawag nating billing na nawala, ay ibinabalik din ho namin yan sa customers bilang kabawasan sa aming generation cost. So wala hong napupunta sa Meralco dyan kasi yung nakukuha, binabalik sa customers at yung buong system loss actually part ng generation cost yan, binabayad din naman yan sa generation companies. So si Meralco po, ang mangyayari dahil malaki yung magiging expenses niya, lahat ng expenses namin pagka ina-attempt namin na pababain ng aming system loss, I think karaniwan sa lahat ng distribution utility, ipinipresenta namin sa Energy Regulatory Commission. Ito po yung mga gastusin in terms of capital expenditures and operational expenditures. At i-evaluate naman ng ERC yon kung ano doon yung fair na expenses na pwede nilang sabihin na isasama nila sa taripa.